Magandang araw mga kaibigan. Ito, balita ng SMNI News. Meron na palang grupo ng mga tao na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Marcos Jr. Ito po ang isiniwalat ni Senatorial Candidate ex-Defense Secretary Norberto Gonzales. So, pakinggan natin ang balitang ito. And by the way, salamat sa mga kaibigan kong researchers nagpapadala sa akin ng mga videos, articles, and post para makagawa ako ng reaction vlog. Chris Torres and Eudora. Ito na. Senatorial candidate na si Norberto Gonzales na may mga grupo na naghahanda para isang pang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin ni Gonzales na maaaring tumayong broker si Senator Amy Marcos para palitan ang Pangulo sa puwesto, si Almar Forzuelo sa detalye. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano ng file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto din nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mababatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan, na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil papagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Okay, so pasalamat tayo kay ex-Defense Chief Norberto Gonzales sa kanyang payag. Bibihira yung marinig mo na ganyan, lantarang sabihin palitan ng Pangulo. At mayroong paninindigan, may prinsipyo, may yagba o may balls itong kandidatong ito. Kung naghanap kayo ng idadagdag sa diba, 10 lang ang kandidato ng PDP laban. Nako, I highly recommend itong si ex-Defense Chief Norberto Gonzales. Dalawa sila ni ex-Senator Hunasan. Pwedeng idagdag sa lineup ng PDP. Okay, so, speaking of impeachment, kung matuloy ito, ano ang basihan? Anong articles of impeachment nga isampa nila? Ako, nakikita ko, may narinig akong mga lawyers na nag-discuss nito.
yung birthday party niya last year, yung nagkaroon ng concert, sekretong concert, kaya lang nag-leak pa rin, nalaman pa rin yung Duran. Ako, inamin nila na kaibigan daw ang regalo no, nagbayad. Hundreds, ilang million ba yun? Duran eh. Kahit kaibigan pa niya ang nag-donate o nagregalo, bawal yun. 3 batas yung diniscuss na matandaan ko lang yung Presidential Decree number 86. Pinirmahan pa ni Pangulong Marcos Sr. Bawal yun, yung tatanggap ka ng mga regalo, mga ganon, bawal. That's graft and corruption. Plus yung iba pang batas, yung ethical standards and public accountability ata pa yun. So, yun, very clear na basihan na gawing grounds ng impeachment. Itong pinakamalaki. Itong ginawa kay PRRD. That's betrayal of public trust. So, tingnan natin kung as far as individuals are concerned, na ako, marami akong nababasang comments sa aking mga vlogs. Impeach PBBM, gano'n. So, dapat may maghanda, may mag-prepare. At kongresista, palagay ko, may mga matatapang pa yung kongresista na mag-endorse. Mga Congressman Pulong, Congressman Raul Ungab, Sid Ungab, mayroon pang mga matitinong kongresista na mag-endorse. Ang tanong lang, itong 19th Congress, baka mas marami pa rin kongresista na hindi papayag. Tingnan natin sa 20th Congress. Kasi magbabago na, lalo na ngayon na pabulusok ng rating ng Pangulo. Yung article ni Professor Alex Magno sa Philippine Star, sabi niya, meron pa daw isang survey na hindi pa nilalabas. Single digit na lang daw ang trust or approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, ang lumabas kasi sa Publicos Asia, 14% na lang ang kanyang trust rating. Yung isang survey na hindi pa nilalabas, single digit. So, kung single digit, 9, 8, 7 na lang ang trust rating niya. Wala na. Pabulusok na. So, ang description ni Professor Alex Magno, ang administrasyong ito, kung hindi magbago, papasok na tinatawag niyang political purgatory. Okay? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang ating sweldo sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Pilayan omen. Sampu. Katulog. Sampu. Oh. Ha? Makuan manggod siya mamugimong baklaso na ang tapad niya ba nagabok na kayo nang dili na lang sunod na lang ko pero huwag ka nilang butang kag duha tulo mag-isag bay magguba Inulog dan. Panghulog na dan. Mano? Ha? Ukso na din mo. Ay, yan mo na.
Kolon sa imong maestura nga karon bago na kagatop dili na mo matuluan. Salamat sa video nga kuan nga maayo ang di namin matulon sa among balay. Naayo na. Oo. Oo, Uncle. Salamat sa taga tanaw sa video nga maayo ang among naayo na ning among balay. Pasalamat ko kay di namin gatuluan kun maayo. Lagi. Mura to Oo. sa kuan. Salamat sa Ginoo. Oo, nga karon nakatop na mo. Nakaatop nami Oo. sa among balay. Mm. Nabot naman ang panalangin sa among sir. Nakahatag nila dito sa mga